Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, itid po siya ng World Radio International through White Sparrow Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Ang inyong po lingkod ng bibigay mensahe, Brother Dan Oliva. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan kong Uzzah, his good intentions over obedience to God, based on the book of 1 Chronicles, chapter 13, verses 9 to 10, especially. This is intended for June 21, 2026 sa ating GMA Radio, Barangay LS, broadcasting from Baguio City every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. And of course, our FM station is Barangay 92.7 FM. Now, let's continue to read our discussion on the verses that is intended for our discussion this morning. Ganito po ang sinasabi ng Bible. First Chronicles 13, 9 to 10. First of all, we read it in English and then later on in Filipino version. When they came to the threshing floor of Kidron, Uzzah reached out his hand to steady the ark because the oxen stumbled. And the Lord's anger burned against Uzzah, and he struck him down dead, because he had put his hand on the ark. So he died there before God. 1 Chronicles 13, verse 9 to 10. Ganito naman po ang sinasaad sa ating wikang Pilipino. Ngunit pagsapit nila sa giikan sa Kidon, natisod ang mga bakang humihila sa kariton, kaya't hinawakan ni Uzzah ang kaba ng tipan upang hindi mahulog. Dahil dito nagalit sa kanya si Yahweh o sa Panginoon Diyos, kaya't namatay siya noon din. Ganun po ang sinasabi ng Biblia, 1 Kroniko, Kapitulo 13, talatang 9. Yes, of course, we like first to greet our radio audience here in Baguio City, La Trinidad, Benguet, and the whole Cordillera region. Magandang umaga po sa inyo, especially po dyan sa ating kapatid sa Aringay, La Union, kapatid na Jay Bangkira, and of course, Brother Fidel Tasio. Mandig din po ito sa San Juan Abra, and of course, parte ng Pangasinan area, especially in Lingayen, and of course, and Sual, Labrador, hanggang po sa Bulinaw, and of course, Barangay, and Imbo, and Tondol, and Anda, Pangasinan. Dumako na po tayo sa ating introduction. By the way, if you have some questions through the radio, sapagkat wala pong sinasabi sa radio ang ating number, so I would like to mention my contact numbers. Kung may question po kayo, mga kaibigan at mga kapatid, ang aking pong cellphone number, Smart 059-49329, and sa Globe, 0917-700-3134. You can text me or call me sa mga numbers na yon. Now, let's go to our introduction. Many question God's immediate punishment of Uzzah, who tried to keep the Ark of the Covenant from falling. Marami po ang nagtatanong. Actually, pati si Haring David ay nagalit, sabi doon sa Biblia, verse 11, pati sa Panginoon nagalit si Haring David. Bakit kaagad namatay si Uzzah? So many question God's immediate punishment of Uzzah, who tried to keep the ark of the covenant from falling. So, sinabi natin kanina, natisod yung mga baka na humihila sa kaba ng katipan or the ark of the covenant. So, muntik na mahulog po yung ark or kaban ng tipan from the cart na nagdadala doon. Kaya hinahawakan po ni Uzzah para hindi mahulog. Now, ang tanong po dito, mga kaibigan at mga kapatid, was God's sudden action against Uzzah cruel, unjust, and inconsiderate? Ang pagpatay pa agad ng Panginoon kay Uzzah ay masasabi bang napakalupit
hindi makatarungan? Yun po ang tanong ng karamihan. Kung titingnan niyo po yung kwento dito sa 1 Chronicles chapter 13, yan po ang maraming nagtatanong. Now, Uzzah's intention was good, but why did God strike him down immediately? So kung titingnan po natin, maganda yung intention, maganda yung purpose ni Uzzah na hawakan yung kaba ng tipan para hindi mahulog, para hindi marumihan. So yun po yung kwento dito na ating pag-aaralan. So sa leksyon ito mga kaibigan at mga batid, pag-aaralan po muna natin ang significance of the Ark of the Covenant. Ano po ang kahalagahan ng kaban ng tipan? Number 2, who were allowed to touch and carry the Ark? Sino ba ang may karapatan na dalhin at hawakan ang kaban ng tipan or the Ark of the Covenant? And number 3, Uzzah's good intention versus God command. So yung magandang intention ni Uzzah at laban naman sa salita o utos ng ating Panginoon Diyos. So dapat tingnan natin yung balance niyan. And number 4, valuable lessons to learn from the death of Uzzah. Ano pong mahalagang leksyon ang matutunan natin sa kwento ni Uzzah na hinawakan niya yung Ark of the Covenant or Kaban ng Tipan. So yun po yung ating mga pag-aaralan sa ating leksyon intended for June 21st, 2026, third Sunday of the month of June. Let's now go to our discussion. The significance of the Ark of the Covenant. Ano po ang kahalaga ng kaban ng tipan o the Ark of the Covenant? The Ark primarily represents the physical dwelling presence of God among the Israelites and the binding promise or covenant between God and the Israelites. So yun po yung parang definition muna. So yung Ark of the Covenant, yung kaban ng tipan, ay nagsisimbolo po ng presensya ng Panginoong Diyos sa mga Israelita at kasama doon yung pangako ng Diyos na sasamahan niya yung bansang Israel kapag sila po ay nagta-travel o nagbibiyahe. Sila po ay galing sa Egypto, papunta po sila sa tinatawag nating Promised Land or Land of Promise o the Land of Canaan. Dala-dala palagi nila po yung Ark of the Covenant o ang kaban ng tipan. At doon po nagpapakita ang Diyos. Pag sa umaga po, dumarating ang Diyos sa pamamagitan ng pillar of cloud, parang isang alapaap. Pag nakita nila yung alapaap doon sa Ark of the Covenant, doon po sa loob ng Holy of Holies, pag nakita nito ng high priest o pinakamataas sa sacerdote, ibig sabihin nandun po yung presensya ng Panginoon Diyos. At pag sa gabi naman, mayroong apoy na dumarating doon sa Ark of the Covenant o sa kaban ng tipan, pero hindi po nasusunog yung Ark of the Covenant or kaban ng tipan. So yun po yung dalawang ebidensya, morning and evening, kapag nagpapakita na ang Panginoon Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan po ng high priest o pinakamataas na sacerdote. So the physical details and consent held deep and symbolic meaning. So, napakalalim po ng kahulugan ng Ark of the Covenant o Kaban ng Tipan. Ano po ang laman nun? Doon po sa Ark of the Covenant o Kaban ng Tipan, nandun po yung 2 tablets of stone na nakasulat yung 10 Commandments. Nandun din yung tungkod na binigay ng Panginoon Diyos kay Moses at saka na nagkaroon po ng mga bulaklak. Nandun din yung tinatawag nilang mana o yung pagkain o parang pancake, parang hot cake na nanggagaling po sa kalangitan na kinakain po ng mga Israelita. So yun po nang nasa loob nun. So talagang banal na banal. The divine throne, the solid gold is known as the mercy seat, topped with 2 cherubim symbolizing the throne of God. So doon po sa Ark of the Covenant o sa Kaban ng Tipan, sa taas po nun, nandun po yung simbolo ng trono ng Diyos at ang tawag sa solid gold, ginto, na simbolo ng trono ng Diyos ay the mercy seat. The mercy seat, or sometimes they call it the Shekinah.
And it was where God's presence or Shekinah, yung presensya po ng Diyos na tawag na doon, Shekinah, God's divine presence, visibly descending and communicating with Moses. So pag nandoon po yung presence of God, yung Shekinah, doon sa divine throne of God, doon sa taas ng kaban, nandun po yung dalawang angels o dalawang cherubim na nakaspread po yung kanilang mga wings o pakpak. Parang kinukubera nila yung kaban. So magkabila po yung mga anghel na yun. Makikita nyo, kung kayo po may YouTube channel, makikita nyo po ito yung mga figures dyan na binigay ko at pinadala ko para mayroon po kayong idea kung anong ibig sabihin at ano ang istura ng Ark of the Covenant or the Kabanang Tipan. So brothers and sisters, nandun po, sinasabi ko kanina, yung manna, yung kinakain ng mga Israelites every day, nuhulog galing sa langit from Monday up to Friday. From Sunday morning, Sunday up to Friday. Pag Sabado, wala. Gather po sila ng doble kung araw na ng Friday. Para Sabado, huwag silang mag-ipon ng mana. Serve as the tangible reminders of God's miraculous provisions in His chosen priesthood. So yung mana po, simbolo po ng binibigay na pagkain ng Panginoong Diyos at yung tungkod naman ni Moses o rather ni Aaron, yung po ay simbolo ng pagkapare, the high priesthood of the family of Aaron, and of course, sa ating kapanahon ngayon, ang ating high priest ay ang ating Panginoon sa Kristo. Nandun din po yung Ten Commandments or tables of stone, dalawang tabletas ng bato na malalaki, representing God's holy and terms of the covenant. So nandun yung covenant, utos ng Diyos, 10 kautusan, at yung tipan, the whole covenant. Yung Ten Commandments po, parang constitution yun. Pero napakarami po ng kautusan ng Panginoon Diyos na nakalaan at nakasulat doon sa Book of Exodus, Deuteronomy, and of course, the Book of Numbers na sinulat po ni Moses. So yun po yung importansya o kalagahan ng Ark of the Covenant sa ating leksyon. Usa his good intentions over obedience to God. Anong mas mahalaga? Ang magandang intention o purpose o layunin ng natin kakibat po sa kautusan ng ating Panginoon. O sabi na natin, face to face with the commandment of God. Maganda nga ang intention mo. Ano naman ang utos ng Panginoon Diyos? Dapat kahit tayo ay merong magandang intensyon. Letter B, who were allowed to touch and carry the ark. So itong katanungan po, sino ang may karapatan na dalhin at hawakan ang kaban ng tipan or the Ark of the Covenant? Napakalaga po yung katanungan na yan, mga kaibigan at mga kapatid. At ayon sa batas ng Diyos through Moses, only the Levites, specifically from the family of Kohath, were allowed to carry the Ark of the Covenant. So, ang pwede lang pong humawak at magdala ay ang galing sa tribo ni Levi or Levi at galing po sa pamilya ni Kohath. Sila yung pong pwede. Yun po ang sinabi ng Diyos kay Moses at yun ang nakasulat sa batas. Only from the tribe of Levi and from the family of Kohath, the priest will be able to touch and carry the ark. Napakalinaw po yung batas na yan. Yun ang sinabi ng Diyos through Moses, and of course, naisulat yan ni Moses doon sa Book of Exodus, Book of Deuteronomy, and of course, nandun din po sa Book of Numbers. So, brothers and sisters, the Kohathites, therefore, were strictly instructed to carry the ark on their shoulder using poles inserted into its rings. Pati itong mga pare, galing sa tribo ni Levi o ni Levi, pamilya ni Kohath, hindi po talaga pwedeng hawakan yung arko o yung kaban. Ano ang pwede nilang hawakan? Yung arko po, yung kaban, meron pong poles o parang mga kahoy na naka-attach doon. At yung poles na yon, yung parang malalaking punong kahoy, yung parang hawakan, mayroon pong parang singsing doon. Doon nila ipapasok yung
paglalagyan nila, at kung sila ay lumalakad, kinakarga po nila sa kanilang mga balikat. They carry it on their shoulders. And therefore, the priest from the family of Kohath, the tribe of Levi, were not really holding the Ark of the Covenant. So pati yung mga pare, hindi pwedeng hawakan yung Ark of the Covenant o kaban. Sino ba si Usa? Hindi naman siya pare. Hindi naman siya galing sa tribo ni Levi o ni Levi. Hindi galing siya sa pamilya ni Kohath. So yun po ang dahilan kung bakit siya ay pinatay agad ng Panginoon Diyos, to make a disciplinary measure, to set an example that when God says what God says, you have to obey it to the letter. Walang dagdag, walang bawas. However, they were only required to touch and the wooden poles, not the ark itself. So sinabi ko na po kanina, hindi nila pwedeng hawakan yung kaban o arko. No one was allowed to touch the ark directly, as it was holy, and that doing so would result in death. According to the book of Numbers, chapter 4, verse 15. So, wala pong pwedeng humawak sa kaban na diretso, or Ark of the Covenant, dahil napakabanal po yun. At kung hinawakan ng sino mang hindi otorisado, hindi galing sa tribo ng Levi, hindi galing sa pamilya ni Kohath, sigurado pong mamamatay. Ayon sa sulat sa Numbers chapter 4 verse 15 o bilang 4:15. Napaka-specific po yung batas na yun. Under the strict perimeters of the law, only the high priest was permitted to enter the Holy of Holies where the ark was kept. Tingnan nyo pati yung pagpasok po sa pinakabanal na lugar o tinatawag nilang the Holy of Holies, which actually represents heaven now, ang pumapasok po doon yung high priest, yung punong saserdote, para tingnan po yung Ark of the Covenant o yung kabanang tipan. Pag naroon na po yung Panginoon Diyos, nagpapakita na sa umaga, pamamagitan ng pillar of cloud, sa gabi po ay pamamagitan ng apoy, pumapasok po doon yung high priest. And God is actually communicating to the Israelites, through the high priest. Yan po, napaka-stricto ng batas na yan sa mga Israelita. And the high priest, ang pinakapunong sacerdote, pumapasok doon only once a year. He only once entered that place once a year on the so-called Day of Atonement, or they call it Yom Kippur. Ulitin ko po, ang mga high priest, or rather ang high priest, isang po high priest lang, unless na mamatay sa papalitan. The high priest o ang pinakapunong sacerdote, papasok doon po sa Holy of Holies, pinakabanal na lugar, only once a year. And it is on the Day of Atonement, o tinatawag nilang Yom Kippur. And of course today, yung ating high priest, si Kristo, yung Holy of Holies, yun po yung heaven, and Christ only entered heaven once in a lifetime, pagkatapos na siya ay mabuhay dito sa lupa. Yun po yung comparison. If you read the book of Hebrews later on. Now, let's go to the third lesson. Uzzah's good intention versus God's command. Kung titingnan po natin, maganda po yung intention. Maganda yung layunin ni Uzzah na hawakan yung Ark of the Covenant para hindi po mahulog. Kasi natumba po yung, malapit na po matumba yung humihila na kariton sa Ark of the Covenant. So the story of Uzzah, brothers and sisters, is showing us a profound principle. Ano po yung prinsipyo na yon na gustong iparating ng Panginoon Diyos sa atin? Obedience to God's revealed command is more important than man's good intentions. Ulitin ko po. Ano po yung prinsipyo na gustong iparating ng Panginoon Diyos sa atin sa kapanahunan ni Uzzah? Na ang pagsunod sa utos ng Diyos, strict obedience to the command of God, no addition, no subtraction to the letter, ay mas mataas kaysa sa magandang intensyon o layunin ng isang tao
laban sa salita ng Diyos. Marami pong tao ngayong kapanahon na natin, by application, maganda ang intensyon. Gusto nilang sambahin ng Diyos, gusto nilang purihin ang Diyos, subalit sa kanilang pamamaraan. Winawalang bahala nila ang utos ng Diyos. And of course, ano sabi ng Panginoong Jesucristo? To obey is better than sacrifice. Ang pagsunod sa utos ng Diyos, sinabi ng propetang si Samuel yun kay King Saul, ang pagsunod sa utos ng Diyos ay mas mahalaga sa sakripisyo. Ano man ang serbisyo, ano man ang sakripisyo na ibigay natin, kung ito ay taliwas sa salita ng Diyos, hindi po tatanggapin ng Panginoong Diyos yan. Kahit sa ngayong kapanahon, mula noon hanggang ngayon, ang magandang intention, ang magandang layunin, pag winalang bahala natin ang salita at utos ng Diyos, walang halaga po yan sa ating Panginoon. So while Uzzah meant well, his actions directly violated God's explicit command. Makikita natin na napakaganda yung intention ni Uzzah. Innocently, hindi niya alam, o baka alam niya, nakalimutan niya lang, pero maganda ang intention niya na huwag mahulog yung arko doon sa lupa to protect the ark from falling into the dirt. But, sabi nga natin kanina, the right end or the right purpose does not justify the wrong means of serving God. Ulitin ko po, ang magandang layunin, magandang purpose, ay hindi po nangangalaga na tama ang ating gagawin kapag hindi natin sinusunod ang utos ng Panginoon Diyos. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? John 14:15, if you love me, you keep my commandments. Kung mahal natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang utos. Kung minsan, ang utos ng Diyos ay hindi natin naintindihan. Pero utos niya, siya mas mataas sa atin, siya ang ating Panginoon, siya ang ating sinasamba, siya ang ating sinusunod. Sa makatwid, ano man ang utos niya, kahit hindi natin naintindihan at sabihin na lang natin mabigat sa ating kalooban kung minsan, utos niya, siya yung nagbigay ng utos, siya ang ating makapangyarihang Diyos. We have to follow Him. God's holiness, brothers and sisters, is so pure that it cannot be compromised by man's sincerity. Ulitin ko po. Napakalinis ng Panginoon, napakabanal ng ating Panginoon Diyos. So yung kabanalan na yan, kalinisan na yan, hindi po pwedeng mapailalim sa magandang intensyon ng tao. Kahit napakagandang intensyon mo, kung bawal naman sa salita ng Diyos, bawal sa kanyang kabanalan. Kaya si Moses, alam nyo, nang nandun sa bundok ng Sinai, nakita niyo yung burning bush. Halaman na hindi nasusunog, pero may apoy. Anong sabi ng Panginoon? Alisin mo ang iyong mga sandalyas sapagkat ikaw ay nakaapak sa banal na lugar. And so Moses had to remove his sandals because he was treading on holy ground. The command, therefore, was meant to preserve a deep reverence for the sacred and the fear of drawing near to God casually. So ano yung utos ng Diyos? Napakabanalin siya, ay ibig sabihin na maging respectable tayo, maging seryoso, maging magalang sa pag-approach sa sacred place of God, at dapat magkaroon tayo ng fear o takot na mapalapit sa ating Diyos. Example po mga kaibigan at mga kapatid, kung ikaw po ay inimbita ng presidente ng Pilipinas, ikaw ba ay pupunta lamang doon na nakatsinelas, naka-shorts, nakasando? Anong gagawin sa iyo ng security guard? Hindi kanya papapasukin. Palalabasin ka, baka sabihin pang ikaw ay namamalimos lamang. Ganon din po ang comparison o paghambing pag tayo ay pupunta sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Of course, during that time, that was the rule. But during this time, hindi na po pisikal ang preparasyon na hinahangad ng Panginoon Diyos, kundi spiritual. When we go to the Lord, we have to remove all kinds of sin. We have to forgiving others. We have to approach God in holiness, in humility, in sincerity. Hindi po yung may puot ka sa iyong puso, galit ka sa iyong kapwa,
Tapos manglalalangin ka, Jesus, God, please forgive me. Ayaw mo naman magpatawad sa mga taong nagkasala sa iyo. So you have to be sincere, you have to be holy, you have to be reverent, you have to be humble, you have to be sincere when we approach God today. Yun po ang comparison sa ating kapanahunan. So during the time, the command of God to the Israelites, especially to the priests, to the tribe of Levi, to Kohath family, and of course, kasama po si Uzzah doon, was meant to preserve a deep reverence for the sacred holiness of God and the fear of drawing to God casually. So hindi pwedeng lumapit ka ng casual. In other words, hindi ka naghanda physically and spiritually. Yun po ang gusto ng Panginoon Diyos. And Uzzah, the guy in our story, assumed that his human intervention was better than God's ability or power to protect his own presence. Ano po ang naisip ni Uzzah noong sinubukan niyang saluhin ang bumabagsak na kaba ng tipan or the Ark of the Covenant? Well, Uzzah was thinking his intention, his ability, ang kanyang kakayahan na isave, na huwag mahulog yung Ark of the Covenant o kaba ng katipan. He was relying on his human ability, and he disregarded the presence and the power of God to preserve the ark from falling. Makapangyarihan ng Diyos, kaya niyang protektahan yon. But God, or rather Uzzah, was trying to say, Lord, I'm here to help. Nakalimutan niya, mas powerful pa pala ang Panginoon Diyos sa kanya. So yun po yung presumption ni Uzzah. He was thinking and he was presuming that it was just all right to do this thing. Maganda naman ang intention ko. Marami pong taong ganyang kapanahunan sa atin. He has good intention. He wants to worship God in his own way. Maganda po ang intention ko. But the problem is, they disregard the law of God. Marami pong example na mababanggit natin yan. Hindi lamang po tungkol kay Uzzah. Anyway, later on, sa ating leksyon. Number 8, part of our third lesson, it was a reminder that we cannot do God's work using our own methods and justify them by our own motives. Ito po yung pinakamaganda. Isa pong paalaala na hindi natin pwedeng gawin ang gawain ng Diyos, the work of God, using our own methods, yung ating pamamaraan, at sabihin natin, tama lang kasi ito naman yung kagustuhan ko, ito yung alam ko, ito yung akala ko ay tama. Yun ang akala natin. Tama sa ating pag-iisip, pero mali pala sa harap ng ating Panginoon. And let us not be presumptuous. Let us not be assuming na tama pala ang ating ginagawa. Marami pong tao ang ganyan sa ngayong kapanahunan. Let's now go to the fourth part of our lesson. What are the 4 valuable lessons to learn from the death of Uzzah? Ano po yung mga leksyon o aral na matutunan natin sa kwento sa nangyari kay Uzzah ng intensyon niyang hawakan, iligtas ang pagkahulog ng kaba ng tipan or the Ark of the Covenant? What are the lessons that we can learn? Number 1, please remember this, brothers and sisters. Kung kayo po ay hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe para kayo po ay mabigyan ng notification every time mayroon tayong video. And of course, the video is every week. Usually every Friday. Pero sa radyo po, ito ay marinig nyo every Sunday, 5 to 6 o'clock in the morning, Barangay LS 92.7 GMA Radio, DWRA, broadcasting of course from Baguio City. Of course, narinig ito sa Abra, Pangasinan, La Union, and many other parts na inaabot po ng signal ng GMA Radio. Number 1, lesson. The death of Uzzah at the threshing floor of Nakun. 2 Samuel chapter 6, yung isa pang kwento dito, tatagpuan po sa ikalawang sulat ni Samuel, kapitulo 6, is a reminder that God's holiness demands reverence. Number 1 lesson,
Ang kabanalan ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, kinakailangan tingnan natin na may pagrespeto at paggalang. Dahil banal ang Diyos, malinis siya, in comparison to us na tayo ay makasalanan, gusto niya mayroon tayong paggalang. Let us fear God. Ano sabi ni Haring Solomon? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang paggalang, takot sa Diyos, ay panimula po ng kaalaman or wisdom. Sabi ni Haring Solomon yun. While Uzzah had good intentions, brothers and sisters, when he touched the falling ark of the covenant, lessons can be learned from this tragic mistake. Ano yung mga leksyon? Specifically, number 1, good intentions do not excuse disobedience. Maganda nga ang intention mo, kung labag naman sa salitaan ng Diyos, wala pa ring halaga, mga kaibigan at mga kapatid. Ulitin ko po, good intentions do not excuse disobedience. Maganda nga ang layunin mo, kung ayaw mo namang sumunod sa kautusan ng Diyos, wala pa ring halaga. Only the Levites, as I was saying a while ago, should carry the ark using poles on their shoulders to avoid touching the sacred object. So yung mga Levita, galing sa pamilya ni Kuhat, sila lang po ay may karapatang hawakan ang kaba ng tipan or the Ark of the Covenant sa pamamagitan po ng mga parang poles, parang kahoy, at ito ay nasa balikat lamang nila. Hindi sila bawal talaga silang hawakan pati yung Ark of the Covenant o yung kaba ng tipan. Yun po ang batas na binigay ng Diyos. Zeal does not replace God's prescribed ways. Ano sabi ni Apostle Paul? Many people have zeal for God, but without knowledge. Masigasig sila na sumunod sa Diyos, pero wala silang kaalaman. Maraming tao ngayon, masigasig. Pupunta po sa mga ibang lugar. Forgive the example, marami pong pumunta sa Lady of Manawag doon sa Manawag, Pangasinan. They have the zeal. Subalit, tama po ba yung zeal na yon, yung pagiging masigasig na makapunta sa Lady of Manawag para sambahin yun? Yung ba ay ayon sa utos ng Diyos? Example na po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Huwag pong masaktan o magagalit yung ating mga kaibigan sapagkat yun po ang nangyayari. Maraming naniniwala na sa pagpunta nilang doon sa lugar na yon, sila po ay mabibigyan ng himala. Mabibigyan ng kasagutan ng kanilang mga panalangin. Pero ang tanong, yan ba ay ayon sa kautusan ng Diyos? Enthusiasm, brothers and sisters, without knowledge is no good. Haste makes ways, according to the book of Proverbs, chapter 19, verse 2. Sabi ni Haring Solomon, haste makes mistakes. Enthusiasm without knowledge is no good. Haste makes mistakes. Ang pagiging masagasig na walang kaalaman ay hindi tama. Ang pagmamadali kung minsan ay nagre-resulta sa kamalian. Pagmamadali ka, haste makes ways. Proverbs chapter 19 verse 2. Kawikaan 19:2. Ano pa? Ano sabi ni Apostle Paul? Binanggit ko ito kanina. Romans chapter 10 verse 2. Kapitulo 2 ng Roma, kapitulo 10. Kapitulo 10, talatang 2, Roma. Ano sabi ni Pablo? They have a zeal for God, but not according to knowledge. Masigasig sila para sa Panginoon. Subalit, wala namang kaalaman. Hindi nila binasa yung Santa Biblia. Alright, ano pa? God's methods should matter. Even when doing good work, His instruction must be done exactly. God's method should matter. Ang pamamaraan ng Diyos ay dapat maging mahalaga. Even when doing good work, His instruction must be done exactly rather than relying on man's culture, convenience, or ingenuity. Ulitin ko po. Ang pamamaraan ng Diyos ay mas mahalaga. Kung tayo po ay gumagawa ng kabutihan, dapat ang kabutihan na yon ay ayon po sa utos ng Diyos. At huwag po tayong magtiwala sa kultura na nakagisna natin, sa convenience, o hindi mabigat sa atin.
at sa ating kaalaman. Example po dito. Marami pong example. For example, sabi ng Diyos, Galatians 6 verse 10, do good unto all men, especially to them of the household of God. Yung do good na yun, marami pong ibig sabihin yan. But the best good that you can do is to preach the word of God to these people, especially sa mga hindi pa miyembro ng iglesia. Ngayon, yung doing good, halimbawa, namudmud ka ng pera, wala namang katuturan yung pamumudmud mo, gusto mo lang mamigay ng pera sa lahat ng tao, especially sa mga miyembro ng iglesia, wala namang katuturan. Wala pong utos sa Biblia na mamudmud ka ng pera, mamigay ka ng pera ayon sa iyong kagustuhan. So, isa pong halimbawa lamang yan. The absolute holiness of God is so immense that man's sacred boundaries cannot be casually breached as though God needs help. Ulitin ko po, ito medyo mahirap paliwanag ito, no? Pero, ang kabanalan po ng Diyos ay napakalaga. Napakalaki ng kabanalan na kung minsan ay hindi naintindihan ng tao, at di natin pwedeng sabihin, dahil napakahalaga ng kabanalan ng Diyos, gagawin kong isang bagay na sa aking palagay ay tama. Marami pong ganyan. Sabi nila, gusto kong masiyahan ang Panginoon, pero ang problema, gusto nilang gawin ang kasiyahan na yon sa pamamagitan ng sarili nilang sikap. Halimbawa, may example sa Biblia. Gustong pasayahin ng Panginoon Diyos ni David, si Haring David ang Panginoon. Anong ginawa ni Haring David? Sumayaw siya sa harap ng mga tao. Sabi pa nga nila sa Biblia, naghubad ng parang royal robe niya. Inalis niya yung parang pagkahari niya. So yun, pamamahala yun at example ni Haring David. Pero hindi po yun diretso na utos ng Panginoon. Marami pong mga tao ngayon, gusto nila, halimbawa, lumuhod mula mula doon sa pintuan hanggang altar, isa pong pamamaraan nila ng pagpapasaya sa ating Panginoon Diyos. Next, the idea, presumption carries danger. Presumption carries danger. In other words, ang isip natin na tama, yung pala ay delikado, peligroso, mapanganib. That's the idea there of presumption carries danger. Living around sacred things can lead to familiarity which can breed presumption. Ano pong ibig sabihin yan? Ang mga Israelita, lalo ba ito si Uza, naging familiar siya. Parang casual lang, nakikita niya lagi yung Ark of the Covenant o Kabanang Tipan. So sabi niya, familiar na ako dyan. In other words, familiarity breeds contempt. Pag naging familiar ka na, maging friend mo na, kaibigan mo na, nagiging casual, parang confident ka na. Pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Ganun po ang tao. So when Uza became so familiar with the Ark of the Covenant, Kabanang Tipan, parang presume siya na okay lang. Parang kaibigan ko na yung Panginoon Diyos, an Ark of the Covenant, so I can do anything I like. In other words, naisip niya, kung ganun siya ka-close sa Panginoon, hindi na siguro magagalit ang Panginoon sa akin kung ano man ang aking gagawin. Of course, hindi ginawa ni Uza yan. But the thing is, he was presuming that with good intention, with his familiarity with the Ark of the Covenant, the sacred things in the temple, or in the tabernacle, ang isip ni Uza ay tama. But, of course, presumption carries danger. When we think that something is correct, but we do not really know what is the command of God, delikado po yan. Mapanganib po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Uza spent his life near the ark at the house of Aminadab for 20 years, and his familiarity might have lessened his fear of God's commandments. So, Uza po, doon po siya katira sa bahay ni Aminadab, 20 taon, 20 years, na naroon siya, nakikita palagi yung Ark of the Covenant o Kabanang Tipan, and so his familiarity with the Ark of the Covenant, ang Kabanang Tipan, ay sabi niya parang lumuwag ang kanyang pag-iisip, respeto sa mga bagay na sagrado sa Panginoon. Of course, that is a presumption. That was a presumption on the part of Uza. So, mga kaibigan at mga kapatid, importante po,
principle na importante. Understanding this principle transforms how we approach and serve God today, shifting to a mindset of reverent obedience. Ano pong ibig sabihin yan? Sa ating kapanahonan, mga kaibigan at mga kapatid, pag naintindihan natin yung prinsipyo na yan, dapat maalam natin kung paano i-approach, lapitan ng Panginoong Diyos sa ngayong kapanahonan, at huwag nating isipin na tinatawag nating pwede tayong sumunod ayon sa ating kagustuhan. Anong sabi ng Panginoong Diyos? John chapter 4, verse 24. Ito pong example. Ano sabi ng Juan 4:24? Sabi ni Panginoong Kristo, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So ang Diyos daw ay espiritu, at dapat sambahin siya sa espiritu at sa katotohanan. Ang dalawa pong ibig sabihin ng salitang espiritu. Number one, pag sinabi ng espiritu, galing sa puso. May sincerity, may willingness to obey God, may willingness to accept what God is telling us. Yun po ibig sabihin ng sincerity, galing sa puso. Number two, meaning of in spirit. In spirit means wala pong imahen, wala pong idolo na sinasamba natin na ang Panginoon. Sa Old Testament po, sa Exodus chapter 20, sabi ng Panginoon Diyos kay Moses at sa kay Israelites, you shall not make any graven image and worship them, bow down to them. Anything that is likened in heaven, on earth, and even under the earth. So, huwag kang gumawa ng mga bagay na nililok, na pareho doon sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa, at sambahin yon. So, that's the meaning of worshiping God in spirit. Now, ano naman yung worshiping God in truth? Pagsamba sa katotohanan, sa Panginoon Diyos. In other words, sa katotohanan ngayon, sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Pag sinabi ng sa katotohanan, sa ngayong kapanahon, ibig sabihin, lahat ng sinabi ng Panginoon, lahat ng inuutos niya sa pagsamba sa Kanya, yun po dapat gawin ng tao. Halimbawa, sinabi ng Panginoon, sambahin siya sa araw ng linggo, first day of the week. Halimbawa, sinabi ng Panginoon Diyos, i-celebrate nyo yung communion or Lord's Supper every first day of the week. Communion, bread, unleavened bread, at saka grape juice or fruit of the vine. Magbigay ng ganito na halaga sa araw ng linggo. So, yun po yung mga specific command. Dapat yun sundin natin. We would like to worship God in truth. So, yan po yung mga halimbawa lamang. So, sa ating pong conclusion, mga kaibigan at mga kapatid, Uzzah suffered the immediate consequence, but the blame was shared by David and the priest. Sa kwento po ni Uzzah, siya po yung talagang namatay. Mag-isa lang siyang namatay kasi siya lang yung huwak ng Ark of the Covenant o Kaba ng Tipan. Pero ang blame, ang kasalanan, hindi po lamang kasalanan ni Uzzah yun. Kasalanan ni Haring David, of course, hindi pa siya hari nung panahon na yun. He was already anointed. Kasalanan ng buong Israel. Kung bakit, ang pinagkargahan nila yung kariton na hinihila ng mga baka. Hindi po yun yung utos ng Diyos. Dapat, yung Ark of the Covenant o Kaban, meron po siyang parang hawakan na ay yung mga pare at saka yung mga galing sa tribo lang ni Levi ang pwedeng humawak. Kung ganun po ang nangyari, hindi sana mahuhulog yun. Wala sanang intention na hawakan niya ni Uzzah. So, partly, may kasalanan po mga kaibigan at mga kapatid, Haring David at ang mga pare. David consulted the leaders and the crowd rather than the scripture. So, nung panahon na yun, hindi pa fully king si David. Appointed pa lang siya or anointed. So, dapat kinonsulta niya yung Panginoong Diyos. Kinonsulta niya ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya, later on, nang namatay na si Uzzah, saka lang gumalaw si David. Hindi niya na pinakarga sa kariton. Dinala niya muna sa bahay ni Obed-Edom bago niya kinonsulta ang mga propeta, mga salita ng Diyos sa kanyang sunod na ginawa. Uzzah's death, therefore, brothers and sisters, could be considered a wake-up call for Israel, revealing the peril of doing God's work the wrong way.
So yung kamatayan ni Usa, isa pong pamamaraan ng Diyos, parang wake-up call, panggising sa mga Israelita na nagsasabi na mapanganib pala na gawin natin ang gawain ng Diyos, salita ng Diyos, sa ating sariling pamamaraan. We cannot do God's will in our own way. We have always to know what is the will of God. Ano sabi doon sa Matthew 7:21? You call me Lord, Lord, but you do not know the will of God. Hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, nakakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaong lamang mga sumusunod sa kalooban, kagustuhan ng aking Ama sa langit. Yung po sabi ng Panginoon sa Kristo sa Matthew 7:21. So, brother and sister, I want to end our lesson. Now, through Jesus Christ, the true and better ark, believers are granted a mediator. Sa ngayon, wala na po yung literal ark of the covenant. Wala na po yung kabanang tipan. Ngayon, we can go to God directly through our Lord Jesus Christ. Hindi na po kailangan yung divine presence. Because today, the Holy Spirit dwells in us according to Acts 2:38. And Jesus Christ is our true mediator. Anong sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 5? There is one God and there is one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Mayroong Diyos, mayroong tao, at mayroong tagapamagitan sa Diyos at sa tao. At ang tagapamagitan na yan, ang mediator na yan, lalaki, ay ang ating Panginoon sa Kristo. 1 Timoteo 2:5. And all Christians today are priests. We can directly pray to God in heaven. Ano sabi ni Apostle Paul? Romans chapter 12 verse 2. Sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you offer your bodies as spiritual sacrificing, holy and acceptable to God, that you may do what is acceptable will of God. So ganun po ang sinasabi ng Panginoong Diyos. So today, brothers and sisters, if you want to be a true follower of Christ and go directly to God in heaven through our Lord Jesus Christ, because the Holy Spirit dwells in us, anong sabi ng Panginoong Kristo? He who believes and is baptized shall be saved. Mark 16:16. Ang sino mang may pananampalataya at mababautismuhan ay maliligtas. Subalit ang walang pananampalataya, ngayon pa man, siya ay nakalaan na ang kaparusahan ng Diyos. Even today, while you are still alive and you are not believing in Christ, you are not following Him, you are not going to be baptized for the remission of your sins, nakalaan na po sa iyo ang kaparusahan. Ano sabi ni Apostle Peter? Repent and be baptized, every one of you, for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Acts 2:38. Magagsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ninyo mga kasalanan, tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Now is the acceptable time. Ayon sa kay Apostol Pablo, 2 Corinto 6:2, today is the day of salvation. Now is the acceptable time. So as we conclude, Christ is calling you, brothers and sisters. Matthew 11:28-30. Ano sabi ni Kristo? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. You shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. You shall find rest unto your souls. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid sa ating pagtatapos. Panginoon, nasa langit, we ask the Lord to thank you for your kindness, your love, in sending us your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Salamat po sa ating sponsor, ang World Radio International through White Sparrow Church of Christ. Salamat din sa ating mga partners in this ministry, through the radio, YouTube, and of course, in actual teaching of the Word of God. Kapatid na Rico and Sally Canlas of San Fernando City, Pampanga. Kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation. Kapatid na June and Sister Rose of Dalasco of Canada. Kapatid na Greg, Sister Luz Manuel of Lingayen, Pangasinan. Sama pa dyan si Annalyn, kapatid na Jonathan, Sister Hilda and Sister Juanita
Manuel ng Pangasinan pa rin, mga kapatiran sa buong Pilipinas, kapatiran dyan sa Quezon Province, kapatid na Dean Quijano, of course, Emerson Fernandez and Virgilio Marfil, mga kapatiran pa rin sa ibang lugar, especially dyan po sa Nueva Ecija, kapatid na June, and Sister Tessa Baya, sa Capiz po, Brother Nards and Bibing Tuanyo and family, my sister Evelyn in Cebu and his son Neil Imperado. Lahat po yan mga kaibigan at mga kapatid. We are asking and thanking God for all His blessing. We ask also His forgiveness for all the sins that we have committed against Him and against our fellow men, as we also forgive those who trespass against us. In Jesus' name, we ask all these things. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.